Hi guys! Ito pong muli ang inyong lingkod, Bernadette Ann Quedamayo. Welcome to my channel. Today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-compute ng gagastusin sa pag-transfer ng pagpapatitulo through deed of absolute sale. If you're interested, stay tuned! So guys, meron po tayong sample deed of sale po dito. So, kailangan po nating alamin kung magkano po yung ating selling price. So, ang selling price po natin ay nasa 1,150,000 pesos. So, yan po. So, ilalagay po natin siya dito sa ating selling price. Ang ating selling price ay kinukuha po natin yan sa ating deed of absolute sale. So, yan po. Lagay po natin siya. So, nasa 1,150,000. And, ang ating market value, makikita po natin yan sa ating tax declaration. So, may sample po tayo ng tax declaration dito para po malaman ninyo kung saan po natin nakikita yung ating market value. So, yan po. Ang sample po natin is nasa 135,000 po yung ating market value. So, input lang po natin siya, 135,000. So, yan po. So, yung ating zonal value, i-discuss po natin yan mamaya. So, step by step po muna tayo. So, yung ating deed of absolute sale ay bago po natin siya iproseso, pinapanotaryo po natin siya. So, ang rate po sa notarial fee is nag-range po siya ng 1% to 2%. So, base dun sa ating selling price, kung ima-maximize po natin yung notarial fee, which is 2%, ang babayaran po natin na notarial fee is nasa 23,000 pesos. So, yun po. So, once na notarize na po yung ating deed of absolute sale, so, meron na po tayong notarial fee ng ating deed of absolute sale. Ito po yung babayaran po natin isa sa mga babayaran po natin sa pag-transfer ng ownership through deed of absolute sale. So, bago naman po tayo pumunta ng BIR, kasi isa sa mga requirements po nila is yung ating certified true copy ng owner's copy ng titulo. So, meron po tayong manual, which is 273.35 po yung ating babayaran kapag magre-request po tayo sa Registry of Deeds. Pero ito pong manual na ito, itong 273.35, ay kapag malinis po ang ating titulo. Pero kapag meron po siyang additional annotations, additional fee po of 38 pesos. Pero kapag electronic naman po yung ating titulo at malinis po siya, meaning 2 pages lang po siya ng electronic title, ang babayaran po natin sa request is nasa 196 pesos and 0.97 po ang ating babayaran. So, base po dun sa ating sample, manual title po siya. So, meron po tayong babayaran na 173.35. So, po. So, i-discuss naman po natin yung ating babayaran sa BIR para malaman po natin kung magkano po yung ating babayaran. So, sa BIR, meron po tayong pinagpipilian. So, meron po tayong selling price, market value. So, na ilagay na po natin yung ating selling price at saka yung ating
market value. Ngayon naman po is zonal value. Paano po ba natin kinukuha or kinukompute yung ating zonal value? So, check po natin muna yung ating tax declaration. So, yung ating tax declaration, meron po tayong 300 square meters. So, ilagay po natin siya sa ating summary. So, nasa 300 square meters po siya. Ayan. Ayan siya. So, 300 square meters. So, kasi kailangan po nating malaman yung square meters at saka yung ito po, yung ating classification. Yan po siya. Yan, residential po yung ating classification. So, kailangan po kasi nating alamin yung ating classification. So, residential po yung ating classification. So, i-note lang po natin. And then, i-check din po natin yung ating location. So, ang location po ng property is San Nicolas, Bacoor, Cavite. So, i-note po natin dito. San Nicolas, Bacoor, Cavite. So, yan. Paano natin malalaman yung ating zonal value kung ganun? So, unang-una, punta po tayo ng website ng BIR. So, www.bir.gov.ph. So, i-search lang po natin siya. Yan. Tingnan natin yung seasonal values. Yan po. So, since yung ating location is nasa San Nicolas, Bacoor, Cavite, i-check po natin kung saang BIR po ang lugar na ito. So, i-check lang po natin, nasa, ano po siya, RD Region 9B yan po. Nasa ano po siya, Region 9A. So, yan. Nasa, ayun, Bacoor, ito po siya, Bacoor City, West Cavite. So, i-click lang po natin siya. So, yun. Ayan. So, ayan po yung Bacoor City of Cavite. Yan po siya. So, yan. So, click lang po natin yung zip Excel file. Yan. So, magda-download na po yung ating zonal value data. So, i-click lang po natin siya. I-open po natin siya. Yan. So, close lang po natin yan. So, yan. Okay. Ayun. So, yung location ng property is nasa, ano po siya. Check natin kung anong ano po siya. So, yan, Bacoor. Check natin yung color coding ng sheet. So, nasa sheet 1 po siya, color blue. So, ito siya. Click natin. And then, kaya, ninote po natin kanina kung ano po yung classification ng property which is residential. Kasi para malaman po natin kung dito po kasi natin makikita yung classification. So, kailangan malaman po natin yung classification ng ating property. Yan po. So, yan po yung ating classification. Yan. So, i-highlight lang po natin siya. Yan po siya. So, residential. Yan po siya. Residential, regular. So, RR po yung ating i-check. So, i-find lang po natin siya. Control R or Control F po. So, i-find lang po natin siya San
Nicolas. Yan. So, i-click lang po natin. So, yun. Nakita po natin San Nicolas. So, yan po. So, i-check lang po natin siya kung anong street or subdivision. So, ipagpalagay na lang po natin siya na nasa along Provincial Road kasi malalaman nyo naman po kung saan po yung property base po dun sa nakita nyo. So, since residential po siya, so ang zonal value po niya per square meter is nasa 2,000. Yan po. So, i-input po natin yung ating 2,000 per square meter. Yan. So, i-compute lang po natin 300 square meters, ita-times mo po siya sa, i-multiply mo po siya sa 2,000. So, mag-a-arrive ka po sa 600,000. So, base sa tatlong values na nakuha po natin, ang basis po kasi ng BIR, whichever is higher po. So, yan, whichever is higher. Yan po siya. Yan. So, ang pinakamataas po sa mga values na nakita po natin is ang selling price. So, yan po. So, dyan po magbabase ang BIR sa pag-compute ng ating capital gain tax at documentary stamp tax. So, yan. So, i-compute na po natin siya. So, yan po. So, ang capital gain tax po natin, 6% of 1,150,000. So, nasa 69,000. And ang ating documentary stamp tax naman po ay 1.5% na 1,150,000. So, 17,250 for a total of 86,250. So, kailangan bayaran po natin siya within the validity or yung grace period na tinatawag. So, ang capital gain tax po natin is 30 days from the date of the notarial. Yung ating documentary stamp tax naman po ay every 5th of the following month. For example, nagpanotaryo ka po ng October, so ang deadline po ng documentary stamp tax is November 5. So, sa mga nagpa-process po, hindi naman na po nila kumbaga, hindi na po nila inaabot yung deadline ng pagbayad. Kasi, kung halimbawang lumagpas po tayo sa deadline, mag-i-incur na po tayo ng interest, surcharges, at compromise penalty. So, yan. So, ang babayaran po natin sa BIR, meron po tayong yan. CGT, yung capital gain tax po natin, 69,000. At documentary stamp tax naman po ng 17,250. So, aside po dyan, meron din po tayong binabayarang certification fee sa BIR, which is 100 pesos. So, yun po. And then, next po na computation is yung ating treasury. Once na nakapagbayad na po tayo sa BIR at na-assess na po nila at nakapagbayad na po tayo, so magbabayad po tayo ng ating taxes sa banks kung saan po yung accredited banks nung BIR. So yun po, once nagbayad na po tayo sa bangko, babalik po tayo sa BIR para i-submit po yung mga dokumento. And then, bibigyan po tayo ng claim stub kung kailan po natin siya i-claim. Kung kailan natin i-claim po yung certificate authorizing registrations. At kapag na-claim na po natin yung certificate authorizing registration, ang next step po ay pupunta po tayo sa treasury para magbayad po ng ating transfer tax. So, since sa Bacoor, Cavite po siya, kapag province, ang rate po ng babayarang
transfer tax is nasa 0.5%. And kapag nasa NCR naman po yung property is nasa 0.75%. So, base po tayo sa base pa rin po yan sa ating selling price, market value, zonal value, whichever is higher. So, sa example po natin is 1,150,000 po yung ating higher amount. So, base po tayo dun sa selling price. So, since province po, so ita-times lang po natin si 0.5% sa selling price. Ay mag-a-arrive po tayo ng transfer tax of 5,750. So, ilalagay na po natin siya sa ating summary. Yan, treasury. And aside from transfer tax, meron din po tayong binabayaran na tax clearance or certification of 100 pesos. So, ang next po is, ang next na babayaran po natin after po ng treasury is, pupunta na po tayo sa registry of deeds. So, usually, pinapa-compute po natin ito, pinapa-assess po natin sa RIO or yung Record Information Officer ng Registry of Deeds para malaman po natin kung magkano po ba yung ating babayarang registration fee sa Registry of Deeds. So, since computerized na po yung ating computation, para malaman po natin yung babayaran po natin, yun, pinapariyo po natin siya. So, kung gusto nyo naman po na parang malaman nyo lang po yung estimate kahit na hindi po kayo napupunta ng Registry of Deeds. Ang kagandahan po kasi kapag pumunta po kayo ng Registry of Deeds para magpa-assess, mache-check na po kasi nila yung ating dokumento, kung may mga kulang pa po ba sa ating mga dokumento, and kailangan pa po nating i-provide yun. And saka po tayo, saka po nila i-compute yung ating registration fee. So, dati kasi manual po yung computation. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po yung manual computation. So, meron po tayo ditong RD schedule. Ito pong RD schedule na ito, nakikita po natin to sa harapan, nakapaskil po ito sa harapan ng mga cashiers ng ID. So, ito po yung itsura ng ating RD schedule. So, ang ating RD schedule, ano po siya, may mga corresponding values po dyan. Yan po, yung ating mga consideration value na makikita sa deed of sale. So, base po dun sa ating sample na 1,150,000. So, ibibase po natin siya sa, since wala namang 1,150,000 po dito sa ating RD schedule, 1,140,000, hindi rin po natin siya pwedeng maging basehan kasi kulang pa po siya ng 10,000. So, dito po tayo sa 1,160,000, which is, ang equivalent registration fee po niya is nasa 6,366. So, registration pa lang po yan. So, paano ba natin kukumputin yung total registration fee? So, punta po tayo sa ating computation. So, yan po. Yung base po tayo sa selling price, which is 1,150,000. So, narito na po yung ating RD schedule. So, dun sa RD schedule po natin, kukuha po tayo ng 1% ng 6,366. So, meron tayong 63.66, 1% po ng RD schedule. Yun po yung tinatawag nating legal research fund. And meron din po tayong entry fee of 30 pesos. And yung ating certificate authorizing registration authentication fee of 168. And additional page fee of 30 pesos.
30 pesos lang po yung nilagay ko kasi per page po siya. Since yung ating transaction is deed of sale. Pero kapag may mga additional page, like for example, may carry over, yun, magdadagdag ka po ng additional 30 pesos for every page na madadagdag doon sa doon sa lalabas na title. And last po is yung IT fee na tinatawag po natin. Since computerized na po kasi yung ating computation sa Registry of Deeds, bawat dokumento, meron po siyang IT fee amounting to 386.32. So, ano-ano nga ba yung mga documents na kailangan malaman natin para ma-compute po natin yung IT fee? So, meron po tayong deed of sale. Yan po. Meron din po tayong e-car, BIR e-car, yung ating original title, tax clearance, tax declaration, and transfer tax receipt. So, kung mapapansin nyo, 6 documents po yung ipipresenta po natin sa ipipresent po natin sa Registry of Deeds. So, 6 documents po siya. Times 386.32. So, nag-arrive po siya sa 2,317.92. So, ito total mo lang po yan. So, ang babayaran, total fees po na babayaran mo is nasa 8,975.50. So, yan po is estimate naman po yan. So, punta na po tayo sa ating summary. So, yan po. Yan. So, yan, 8,975.58. So, ang ating total, ito na po yung ating total fees for transferring land ownership sa pamamagitan po ng deed of absolute sale. So, yan po, 124,448.93. Hanggang dito na lamang, naway natulungan po kayo ng video ko na ito. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit notification bell all para updated po kayo sa mga next videos ko. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share na din po. See you next time! Bye!